So sama-sama po natin patuloy na pagsamba po sa Kanya sa oras na ito. Sa pamagitan naman po ng pakikinig po ng salita ng Panginoon. At alternately, let's read the Word of God. Mauuna po ang mga kababaihan sa verse 1, to follow by the men sa verse 2, and so on. At sa verse 10, all together, sabay-sabay po tayo. Verse 1, lahat po ng kababaihan. There the angel of the Lord appeared to him. Moses saw that though the bush is on fire, it did not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, "Moses, Moses." And Moses said, "Here I am." Then he said, "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. The Lord said, "I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Altogether, verse 10, "So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." Sama-sama po tayong manalangin. Father God, truly you are Lord of all. You are Lord in this place. You are Lord of everything. And we submit unto you, O Lord God, sa oras na ito as we give reverence to your word, O Lord God. For you are a holy God, O Lord. Lord, we ask for your Holy Spirit to minister among us. Truly, Lord, ikaw ang mangusap. Ikaw magbukas ng bawat mga puso't isipan sa iyong katotohanan, Panginoon. And we know there is something good that is going to happen even this day, O Lord God, sa lahat ng tatanggap ng iyong mga salita. For you have promised, Lord, that your word will not return to you void, but it shall accomplish its purposes in our lives, O Lord God, for the glory of your name. And we thank you, O Lord God, for the victory that you have given us for this day. To you be all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Praise God. Marahil kayo po'y nagugulat. Bakit po ako nandito sa harapan? Hindi po ako nagpapaawit. Hindi rin po ako nagtumutugtog. Meron po may kagagawan nito eh. Ako rin po, alayaan nyo po, same lang po tayo. Ako rin po yung nagugulat maging sa oras na ito. But sa kadalian po na ating mga kapastoran ay nasa retreat po sila ngayon. So since yesterday and up to this day, the whole day, nasa retreat po sila. So kala nyo yung mga bago lang nagbi-BBR, nagre-retreat, pati yung mga kapastoran din po, kailangan din po nilang ma-refresh, ma-empower ng salita ng Panginoon. And that's what they need. That's why patuloy din po natin silang ipanalangin. Yung ating mga pastor na iglesia, yung mga nangangalaga sa bawat mga area. Dahil hindi po biro yung responsibilidad na pinagkaloob po sa kanila. At ang unang tinitira palagi ng kalaban. Alam ko bawat sa atin, tinitira din eh. Pero yung mga pinuno. Kasi kung nabuwal ang pinuno, watak-watak na yung mga alagad. So, kailangan po natin silang pangalagaan sa ating mga panalangin. Amen? So, maging sa oras pong ito, sabi ko nga po, ako din po inagugulat, may nag-volunteer po sa akin, hindi ko alam, na ako po, tatayo po sa inyong harapan. But I stand here by God's grace, and I take this opportunity
to give glory and honor to our living God. Sa ating pong teksto, sa ating pong nabasa, may ipapakita po ako sa inyo ng mga slides, portion, and I believe you can relate kasi usong-uso po ito ngayon sa atin. Ito nga po pala ang ating title sa ating teksto, before I forget, When God Calls. Ayan. Familiar po ba tayo dyan? Mga reality TV na usong-uso sa television, maging sa internet. Ngayon, etong next slide, itaas po yung kaliwang kamay kung meron po kayong alam dyan. Familiar po kayo. Kahit isa lang kaliwang kamay. At least, marami nakakaalam. Iba-ibang mga na reality TV, meron sa sayaw, meron sa awitan, meron naman sa pagpapapayat, at meron din naman yung sa mga kusina, dun sa mga pagkain, no? So, we're familiar with that. Meron pa dito. So, itaas naman po yung kanang kamay kung may familiar po kayo dyan. Aha. Meron dyan na ulit. Pero, syempre, nauuso sa ibang bansa, no? Hindi naman papahuli yung ating inang bayan. Dapat meron din tayo. So, ito yung mga nauuso naman po sa atin. Yung mga version sa ating bansa. So, familiar po tayo dyan. Now, what we are talking here, ito po yung kalat na kalat sa mundo ngayon. And people are so, kumbaga nahuhumaling sa ganitong mga uri ng mga reality show and even games na they want to join. Yung iba, reason, because of the price. Ang laki ng premyo eh. 1 milyon, 2 milyon, may pabahay, may kabuhayan showcase, o saan ka pa? Tapos yung iba naman, ang reason nila, yung challenges. A chance to showcase their talents, their skills. Wala namang masama doon, di ba? Pagkakataon naman, maipakita yung angking galing ng bawat mga, sa talentadong Pinoy, yung sa mga bawat Pilipino. Pero mostly nang sumasali, it's not about those prize. It's not about those challenges. But mostly, gusto nilang maging somebody. They want to be something. Gusto nila maging sikat. Gusto makilala. Yun lang ang bottom line po dyan. And the world, ang ating kamundahan, sineselebrate po yung mga bagay-bagay na that celebrate greatness. Yung mga nag-overachieve sa kanilang mga kakayanan. Yung mga nag-excel pa, higit sa kakayanan na isang tao. Yun ang mga pinapalakpakan di ba sa mundo? Yung kadalasan, wow, ang galing talaga, galing ng Michael Jordan, ang galing ni Stephen Curry, ang galing ng mga kilalang mga tao sa mundong ito. And we applaud them. And that's what the world really loves. Yung to be somebody, to be something. Naaalala ko po nung high school po ako, I was coming from a public school sa Mandaluyong, Metro Manila, and sa kabutihan po ng Diyos, pinalad po na makapasok sa isang private school. It's a Catholic school, Don Bosco, Mandaluyong. At tinitingala yun dun sa aming lugar. Nung elementary pa lang ako, wow, Englishan doon. Bawal lang dyan, nagbabayad, may bayad pag nagtagalog ka. Yun yung rules doon. So, iba yung tingin, iba yung... So, nung pumasok na ako, wala naman akong kasabayan ng mga kaklase ko na elementary na pumasok doon. Iginapang lang po ako nung aking mga magulang kasi yung level namin, pang public school lang talaga yung kaya namin Pero God is gracious. Talagang pinagsumikapan ng mga magulang ko. And I raise my hand sa aking mga magulang dahil kahit di nila kaya pero yung private school talagang iginapang nila makapasok. Pero nung nandun na ako, iba na yung dating. Kasi kailangan mong sumabay sa kanila. Ang mga kaklase ko, may kotse, may kaya, may bahay, may pera. So ako, na isang galing public school, anong gagawin ko? I succumb to the pressure of the world to be somebody, to be in doon sa lugar na kinagagalawan ko, doon sa high school years ko. And through that, doon na ako natutong magkaroon ng bisyo dahil sa aking mga barkada.
Nauna yung paninigarilyo kasi mas sosyal eh. Kailangan mayroon kang hawak na stick at umuusok ang iyong bibig eh. Iba yung dating, tapos tatambay kami sa Green Hills, sa Vera Mall, para doon yung tambayan ng mga naghahanap sila ng mga babae, ng mga makamit po nila. So ganun yung mga style noon. Doon na rin natuto, uminom, maglasing, at kung ano na pang mga may isip na kalokohan nung panahon ng aking high school days, high school years. Just because that I want to be somebody, that I want to be in, I don't want to be a nobody at that time, doon sa school na yon. But God is great dahil sa kapamaraanan niya, tinanggal niya ako doon sa mga bisyo na yon. Gradually. At nung lubos kong sinuko sa Panginoon aking buhay, totally nawala yon. Una, yung paninigarilyo, hindi ko talaga nagustuhan. Pinipilit ko lang, di nga ako makaubos ng kaha eh. Puro talaga pang pan-display. Ang matagal na tanggal yun dun sa pag-iinom. But praise God, lahat yun napagtagumpayan. It's because of God's grace. And what are we talking here? We're talking about being somebody. We're talking about being something in this world. Pero sa teksto po na ating binasa kanina, it's entirely different for Moses. Kung babalikan po natin yung istorya po niya ni Moses, going back a few chapters earlier, he was a somebody in Egypt. Because he was a prince of Egypt. Imagine niyo, prinsipe. Ngayon, kung prinsipe ka, sabi sa Bible, edukado si Moses. Lahat ng gawin ng Egyptian, all the knowledge, nung merong kakayanan yung mga Egyptian, alam ni Moses. And he was powerful in speech and in action. So he doesn't need to be somebody, he doesn't need to join any reality TV because he is already a somebody, si Moses. But something happened. As we go along, as the story goes, ito yung masaklap. Moses, from somebody, he became a nobody. Now, nobody wants to be a nobody. Lahat ng tao sa mundo, they wanted to be belong. Ang term ng mundo pag nobody, it's either you are useless, rejected, loser, ano pa? Irrelevant, unimportant. Those are the things. You are weird. Even the world describes na yung mga nobody, they are weird. Yun yung mga category ng mga nobody. And nobody wants to be a nobody. Yun po ang nangyari kay Moses. Kung, for example po, na naglalakad po kayo sa isang kalsada at nakita mo ang isang kakilala mo na makakasalubong mo at yung makakasalubong mo ay hindi ganun ka-importante sa'yo. Ayaw mong pansinin actually. Eh, magkakasalubong kayo eh. Pero nakita mo na nakita ka niya. Yun yung catch doon. Pero ikaw, dahil ayaw mo napansinin siya, gagawa ka ng paraan. Kunwari, ang ganda ng mga display doon habang naglalakad, no? Ang ganda-ganda na. No? Ay, yung bago ngayon. Kunwari, may kachat habang naglalakad. Tapos nung magkakasalubong na kayo, kunwari, di mo pa rin alam, ikaw na yung binate. Uy! Mabangga ka sa yung paglalakad. At siyempre, kunwari, patay mali siya ka naman na pagsagon. Uy, nandiyan ka pala. Kumusta na? Ano yung mararamdaman nung, what would that person feel that he already know that nakita muna siya and yet di siya pinansin? Masakit, no? Kaya ayaw pasinin ito. Am I a nobody? So, ganun kasakit. Hindi po tinatanggap sa mundong ito yung mga bagay na being a nobody. But you know what? In our text, being a nobody is really an advantage. Being a nobody is cool. Cool with God. Bakit kamo? Sa isang secret, Genesis chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 1. God created the world out of nothing. You have to be a nobody for God to move into your life
so He can manifest His glory, His expertise in our lives. And that's the advantage of being a nobody. So if you feel, kung kayo katulad ko, o katulad ng iba, pakiramdam nyo, tingin nyo sa sarili nyo, ako'y walang kwenta, ako'y di karapat-dapat, walang may gusto sa akin, kapatid, fasten your seatbelt. You're in the right track for God's transformation, maging sa hapon na ito. Verse 1, sabay-sabay po natin basahin. Now Moses was tending the flock of Jethro, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Now, dito po si Moses, 80 anyos na po siya. He is 80 years old. It was not mentioned here in Exodus, but kung titignan po natin sa Acts chapter 7, kung saan si Stephen ay nagde-defense siya ng kanyang faith sa mga religious leaders, nagbigay siya ng mga detalye po doon. At pinakita po doon kung paano at the age of 40, sino po dito yung pinanganak ng dekada si Tenta? Taas po ang kamay. Para makita ko naman yung mga katropa ko dyan. At the age of 40, may tumataas na kamay sa taas. Salamat ha, hindi nyo tinanggi. At the age of 40, doon niya na-realize na hindi siya kabilang sa mga Egyptian. That he belonged to the people na slave at that time. And he decided to do something, to be somebody. Tumulong siya. May napatay siyang Egyptian. At gusto pa rin niyang tumulong sa dalawang nag-aaway na Israelites na pinagsabihan siya, papatayin mo rin ba kami? So, madaling sabi, natakot siya, tumakbo siya, papunta ng Midian. That is 40 years. Now, after that, 40 years has passed. Sabi doon sa Acts chapter 7, at this time, in Exodus chapter 3 verse 1, 80 years old na si Moses. Anong ginagawa niya? Nagpapastol ng mga alagang hayop. He was a nobody in Midian. Before he was a prince, everything was at his hand, at his table, but now, siya yung inuutos-utusan dito. Wala nga siyang sariling alaga eh. Kaninong tupa, kaninong mga alaga yung inaalagaan niya? Sa father-in-law niya, kay Jethro. But day in, day out, this is what Moses always does. Pinapakain niya, pinapasyal niya yung mga tupang na yan. Doon sa Midian, at minsan napapadpad siya doon sa Horeb. At dito na nga po sa ating teksto, he came to Horeb, the mountain of God. Sabi po ng mga scholar, at that time, sa kanilang mga kapanahunan, they have believed that God resides at certain areas or certain places. Kasi, kumbaga naging kilala na sa lugar na yun, dyan nagpapakita ang Diyos. So they have described this mountain na pinuntahan ni Moses, it is a mountain of God. Coincidental? No, because it is God's plan na siya'y katagpuin ng Diyos sa oras na yon. Next, verse 2. Sabay-sabay po natin basahin. From within the bush, Moses saw that though the bush is on fire, it did not burn up. Now, just hinighlight ko po dito yung katagang the angel of the Lord. Marami pong beses dito sa Bible, lalo na sa Old Testament, this was palagi po nagagamit pag ang Diyos ay nakikipagtagpo dun sa kanyang bayan. Kung may special mission, special na pagagawa siya, it is always the angel of the Lord that talks. Now, sino ba tong angel of the Lord? Sino ba yung nakausap ni Moses? Angel ba o si Lord? Ngayon, we will look at deeper sa mga tagpong po ito. Upon the research also of the Bible scholars, napansin po nila sa kanilang mga pag-aaral din po that the angel of the Lord speaks as God. The angel of the Lord identifies himself with God, and even the angel of the Lord exercises the responsibilities of God. So anong nagpapatunay po sa atin kung sino yung kausap ni
Moses. Ang sinasabi po ng mga Bible scholar, the angel of the Lord is the pre-incarnate appearance of our Lord Jesus Christ. Mula po nung una, nagpapakita na ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi niya doon sa Matthew, before Abraham was, I am. Siya na yun. So siya rin yun, the same God na nangungusap dito kay Moses. At dito makikita po natin na naglalagablab yung isang maliit na halaman. Ang kakaiba po doon, ang nakapukaw sa kanyang pansin, na yung halaman na yon na nag-aapoy, patuloy lang nag-aapoy, pero hindi natutupok. Hindi siya nag-aabo. Hindi siya nawawala. Nandun pa rin. Ngayon, sabi dito, sa verse 3, sabay-sabay po natin basahin. Nakita niyo po kung paano po napansin ni Moses yung mga pangyayaring ito. In the 40 years of Moses, shepherding the flock of his father-in-law Jethro, malamang naman po sa hindi, nakakita na siya ng minsan siguro kidlat na tumama sa isang puno o sa isang halaman at nag-apoy yun, and later on siguro pinagmasdan niya, tapos natupok yung halaman. Pero ito, kakaiba kasi. Talagang hindi siya namamatay. Hindi siya natutupok. At dito, nakuha ng Diyos yung atensyon ni Moses. And that will lead us to our first point sa ating pag-aaral. You know, when God calls, He will surely get your attention. Maraming kapamaraanan ng Diyos na pwedeng mangusap sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Pwede po siyang mangusap sa kalagitnaan po natin na nakikinig po tayo ng sa ganitong gawain, in a Bible study, in an LG. Meron po na nakakilala sa Panginoon because of some music, Christian music. Meron nakakilala sa Panginoon dahil may nag-iwan ng Bible sa isang hotel and he was depressed. At nung binasa niya, nangusap ang Diyos sa kanya. Iba-ibang kapamaraanan na pwedeng gamitin ng Diyos para kunin ang atensyon ng bawat isa sa atin. Have we experienced that sa ating mga buhay? Na kinuha ng Diyos ang ating atensyon. Minsan may mga tao na nagsasabi, tapat naman kung hinahanap ang Diyos, sinasaliksik ng buong puso, buong kaluluwa, pero parang hindi ko nararamdaman. Ba't di ko siya napapakinggan? Ba't di ko siya nakikita? Mga kapatid, kung ikay walang relasyon sa Panginoon, yun ang mararanasan mo. You will never hear from God unless you are part of God's family. Kasi mararanasan mo lang ang tinig ng Diyos kung kapamilya mo na ang Diyos. At ang makikita po natin dito, kung ang tao ay hindi niya naranasan yung pangungusap, yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay, marahil, tahasan siyang gumagawa ng kasalanan. Alam natin yung mga nangyayari po sa ating bansang Pilipinas, no? Kung paano po yung laganap ng droga, kung paano yung iba walang pakundangan. Kahit yung mga nasa kapulisan na, no? Sila yung dapat tagapagpatupad, pero sila yung gumagawa ng mga kalokohan. Kumbaga, di yung maulubos, maisip, saan kumukuha ng konsensya yung mga taong ganoon? No? Unless you are blatantly sinning against God, you will never hear. Pero ang Diyos, maawain pa rin siya. Kahit na may katiting, konting gaalikabok na pag-asa, na naghahanap ka ng pagnanais mo sa Diyos, gagawa pa rin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Meron nga po tayong kasabihan noon, kayo po magdugtong, no? Tagalog to. Ang masamang damo, nakalimutan nyo na.
Ano? Ang masamang damo, matagal mamatay. Totoo po yan. Totoo po yan. Kung sino pa yung mga masasama, baligtad ang sikmura, sila pa yung tumatagal. Tapos yung mga mababait, kinukuha na ni Lord, sabi nila. Alam niyo po, yung katotohanan doon, it's part of all God's plan. Because He is merciful. He is forgiving. Even yung mga tao na talagang lumalaban sa Kanya, He's still giving them a chance to change their ways, to know Him as their Lord, na may magagawa siya. Kaya nga yung iba nakakilala saan? Sa kulungan. Yung iba po sa atin, tumakas sa Pilipinas. Inaayawan yung mga ganitong gawain. Pero dito sila na-corner ng Panginoon. Amen? Dito sila na-corner ng Panginoon. At nakakilala po sila. So, sa ganung kapamaraanan po, God is merciful. God is so loving that hindi niya pwedeng hayaan na yung iba tuloy-tuloy na lang sa daan ng kapahamakan eh. Pero there are certain people, really certain people, katulad po sa storyang to, kung babasahin nyo yung kaduluduluhan ng Exodus, nagmatigas yung Pharaoh. Nung una, binibigyan ng Panginoon ng chance yung Pharaoh, magbago. Andun si Moses nangungusap. Pero hanggang sa kaduluduluhan, nung nakita ng Diyos na ayaw na talaga niya, sinabi doon na lalo pang pinatigas ng Diyos yung kanyang puso. Ang hirap po noon. Gusto ba natin na humantong tayo sa ganung kapamaraanan na tumigas at tumigas na ang ating puso? And eventually, kapahamakan po yung naranasan. And we don't want that to happen in our lives. Kaya kung nangungusap na ang Panginoon sa atin, do not harden your hearts as He speaks to us sa umagang ito. What will be our application? Dun sa point number 1. Our application is, pakibasa po, sabay-sabay. Napakahalaga na after natin mapakinggan yung salita ng Diyos, yung pangungusap niya, ang importante po dyan, how do we respond? That is crucial, that is important. Ano po yung kahinatnan po nun? Kasi it will determine our future. Saan ba tayo papunta? And the bottom line is, we just have to obey what the Lord is telling us, what He's saying towards us. Next verse 4. Sabay-sabay po natin basahin. Now, yung kataga po na ginamit po ng God called him from within the bush. The Hebrew word that was used for God here is Elohim. It means He is infinite, He is all-powerful, He is creator, sustainer, supreme judge over all. And He was talking to Moses. Wow. Bakit ako, Lord? You are so amazing, so great, and you choose to speak to me? Wow, that is something. Tayo nga may balita, darating daw po si Presidente Duterte dito. Baka iba sa inyo, hindi na magkanda-ugaga na magpa-file na ako ng leave para lang makita. O yung mga ganun bang mga case, no? Alam ba, may darating na artista o sikat, magli-leave na ako para lang maka-attend. See how, kung paano trinatrato, no? But dito, it is the Lord God calling to Moses sa oras na ito. At in-highlight ko po dito yung kung paano nangusap ang Diyos kay Moses. It is through that burning bush and within the bush. Ngayon, ang tanong po dito, bakit sa isang mumunting halaman nag-manifest ng kaluwalhatian ng Diyos? Dito, sa senaryong ito. Why not a big palm tree? Evident dito sa Middle East, no? Bakit hindi sa ganung magandang puno? O yung sa isang puno na parang yung tree of life dito. Mas maganda kasi mas bongga kung maglalagablab yan. Wow! Kitang-kita mo.
Pero bakit sa isang maliit na halaman lang? Marahil may puno, pero God has chosen even the smallest na ready at available at that time na magpagamit sa Panginoon. Marahil wala ding ibang halaman doon, kundi siya na lang. Dahil puro damo at puro bato. Sa kalooban ng Diyos, gusto ko halaman ang gamitin ko Maliit na halaman So, what are we saying here? God is saying to us that He can manifest Himself in anything He chooses. Kahit na po sa isang buhay na masasabi po natin na broken, unimportant, a nobody, shepherd like Moses, na tinalikuran na niya ang kanyang pangarap na magligtas noon. Tinalikuran na niya ang lahat ng kanyang mananais. That God can even manifest Himself, not only through them, but even through you and through me. It comes to this point, number 2. When God calls, you can't be too insignificant for God. Kalabitin mo nga inyong katabi. Kapatid, you can't be too insignificant for God. Sa madaling sabi, importante ka. Importante ka. Wala po ditong hindi exempt o hindi kasama sa pagtawag ng Panginoon. Mga kapatid, even if you see yourselves, you're full of weakness, Panginoon, ang dami kong pagkukulang. Panginoon, ang dami kong kahinaan. Ang dami. Even if you see yourself, you have the most dark past life na naranasan mo. Na napakapait, ayaw mo nang balikan. Even you have the most painful experiences na naranasan niyo po nung bata kayo. Marahil lumaki kayo na walang magulang. Marahil lumaki kayo na out of wedlock, unwanted. Mga kapatid, even if you are too shy, masyado mahiyain, tulad ko. Mahihain po talaga ako. Kung di ko po kayo maniwala, di po ako talaga makakatayo dito. Even if you are not talented, even if you are not educated, mga kapatid, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Pwede po tayong paglagab-labin ng kanyang apoy, katulad nung ginawa niya dun sa mumunting halaman. Now, what are we talking here? Anong diferensya na nagawa doon sa mumunting halaman? Is there anything special sa halaman na yon? Maganda ba ang kanyang tubo? Maganda ba ang kanyang halaman? Ang kanyang mga bunga? Ang kanyang mga dahon? Hindi po. It's not because of what they are or what they have been. It is because of God's presence at that time in their lives. It is the presence of God that makes the difference, mga kapatid. Doon sa munting halaman na yon. And so also in our lives, it is God's presence that will make a difference. Kaya anong application po natin dito, mga kapatid? Get in His presence. Kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, kung ikaw bago bisita po dito, later on, we will challenge you to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Katulad namin na nagdesisyon minsan sa aming buhay na siya ang aming tagapagligtas at magdadala sa amin dun sa langit. But if you are already a Christian, you have committed your life to God, we need to be always in the presence of God. We need to be always in His presence. Ephesians chapter 5 verse 18, nagsasabi po doon, do not get drunk with wine which leads to debauchery, but instead, be filled with the Spirit. Yan po ang sikreto sa buhay na mapagpapala po ng Diyos. May kanta po na palagi na po inaawit noon sa Pilipinas. Si Ate Alona ay alam na alam po ito. Yung babad.
Ang chorus po noon ay nagsasabi na, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako'y masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, at tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. You know, you never get tired of having the goodness of God in your life. Hindi tayo magsasawa. Lagi pa rin tayong mga tupang uhaw na lumalapit. Lord, more of your presence in my life. I need you. I need you. Lalong-lalo na sa aking mga kahinaan, sa aking mga struggles. I cannot do it on my own. But by your presence, but by your leading, I know may magagawa ka sa aking buhay. And don't say, para po sa mga kabataan po na nandito, na masyado pa akong bata eh. Hayaan mo na sila, yung mga thunders ang maglingkod sa Panginoon. No? Hayaan mo na sila. Pero ang Diyos hindi pumipili ng matanda-bata eh. Kung aalalahanin niyo po, nung nagpakain po si Jesus, nung 5,000, sino po ang ginamit na nagdala ng tinapay at isda? Isang bata. So kahit bata ka, kaya kang gamitin ng Panginoon kung ipapagamit mo ang iyong buhay sa Kanya. Parang yung ginawa ng batang yun, naiisip ko, ihahambing po natin sa kapanahunan po natin. Sabi ng bata, I have a bread, I have a fish. Use it for your glory. Nakaka-relate po kayo, no? Ipagamit po natin sa Panginoon yung ating mga buhay. Huwag mo rin po sabihin na, matanda na ako, uugod-ugod na ako, marami na nga akong mararamdaman eh. Wala lang po si Pastor Pablo, pero ma-challenge po kayo sa buhay ni Pastor Pablo. Yung mga bata-bata po dito, ma-challenge po kayo sa buhay ni Pastor Pablo. Hindi nagsasawa, prayer meeting, service, uma-attend. Moses was 80 years old nung simula siyang ginamit ng Panginoon. So may magagawa pa rin ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit na kung saan ka man naroroon, kapatid. Ang aking nanay, mother ko po, ay madalas po siya nagkakasakit. Meron po siyang karamdaman sa kanyang baga na nagdurugo palagi, nagsusuka at nagluluwa siya ng dugo. So hindi naman po siya TB. Pero they said there's a scar. Alam niyo po yung mother ko po, I thank God for her life. Kahit nasa ospital, wala po siyang sawang nagsishare. Kahit nakamas siya, lahat ng mga nurse na nag-a-attend sa kanya, sinesharean niya. Sabi nga namin mga kapatid, nung one time na ospital siya, ang bilis nakalabas. Siguro, ayaw na ng dyablo na manatili ka dito. Kasi arami na naliligtas eh. Yung ganun lang ba kaisipan? Kasi ganun yung kasikasigan ng magulang ko na maghikayat. Kahit sa kanyang katatayuan, imagine may sakit na siya. But she never ceases to declare God's goodness in her life. Ganun din po. The difference, it is God's presence. Kahit bata, kahit matanda, pwede po tayong magamit ng Panginoon. Kung babalikan po natin, just dun sa ating nabasa, yung pagtawag po ng Panginoon kay Moses, yung Moses. Sa kultura po nila, ito po is something that says you are very dear. You are special. Pag inuulit yung pangalan, hindi po tutulad sa ating bansa na Bongbong, Tintin, Nengneng, Junjun. Hindi po ganon. Ito, pag sinabing inulit, yung pagkakasabi ng pangalan mo, special ka, you are dear. And Moses, having God in front of him, marahil nanginginig na siya sa takot. Ano gagawin ko? This is the God who's calling me, who created the world. And He calls me. But nagpayapa sa kanya yung pagtawag ng Diyos. Moses, Moses. Alam niya, uy, I'm special pala. I'm very dear pala sa ating Diyos. Kaya siya nakapag-respond dito, nagsabi siya, here I am.
Here I am, Lord. So application natin, get in His presence, be in His presence. Verse 5. Sabay-sabay po natin basahin. Mga kapatid, ang sinasabi po dito, yung mga hinighlight ko po dyan, do not come any closer, take off your sandals, holy ground. Ang pinapatungkol po dito yung holiness ng Panginoon. Moses was aware at that time, sa kanyang kultura, dun sa Egypt, na pag may mga lumalapit sa Pharaoh, inuban nila ang mga tsinelas. Tanda ng paggalang. Kasi alam nila madumi yung panyapak at ayaw nila itong dalhin sa isang lugar na banal. So may mga religion pa rin na gano'n yung ginagawa, no? Na hinuhubad yung tsinelas para pumasok sa panambahan. Dito naman po, ano po yung pinapatungkol po nito sa atin? That God, when God calls, and we respond, tulad ni Moses, He will show more of who He is. Ano yung i-show ng Panginoon pa sa atin? That He is holy. Sa mundo po natin ngayon ay yung holiness, hindi na po yan pinapalakpakan. Hindi yan tinitingala. Ang sabi pag ikaw'y naubuhay na may kabanalan, KJ, OP, you're weird. Hindi ka sasabayan. But you know, God is calling us to be holy. We cannot be holy like God, but to live a life of holiness. Alam niyo po ba yung mga tupa? Inahambing tayo ng Diyos sa tupa. Yung ugali po ng tupa, pag sila'y narumihan, di po sila mapakali. Ikikis-kis nila ang kanilang mga balat, ang kanilang mga katawan, para matanggal yung dumi. At God is telling us na tayo, pag nagkasala, we don't make it a long account sa harapan ng Diyos. Right there. Kung tayo na-convict na, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. And by His grace, hingin natin yung kanyang kapangyarihan na wag na maulit yung mga bagay na yun. That's living a life of holiness before God. Ano pa yung papakita ng Panginoon? Verse 6, sabay-sabay po natin basahin. I'm the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Dito po pinapahiwatig na ang Diyos kung sino siya. I am the God of your ancestor. Marahil nire-reveal na ng Panginoon yung kanyang kaluwalhatian sa harapan ni Moses. Kaya makikita po natin yung reaksyon ni Moses. He wants to hide his face before God. Takot na siya. Because no mortal man can stand before God, mga kapatid. He is a holy God. Masyadong malayo yung agwat natin sa Kanya. Pag nakita natin siya, pag nakita siya ng mortal na tao, He is immortal, and when a mortal man sees an immortal and holy God, tepok ka agad, tipok ka na, tegok ka na, sabi nga nila. Dito hindi makatagal si Moses, because it's the glory of God na nakikita niya at that time. What are we saying here? Na pinapakita ng Diyos. When God calls, and we respond to His call, He will show more of His glory. Of who He is, His glory. Nung pinakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian kay Moses, dun sa mumunting halaman, a small burning bush, later on, may kasunod pang revelation ng Panginoon sa kanya. You know what? The next thing that happened, God showed Himself as a pillar of fire. Malaki na, haligi, poste ng apoy na naglalagablab tuwing gabi na nagka-camp yung mga Israelites sa ilang. And later on, mga kapatid, another glorious revelation of God. In Deuteronomy chapter 5, pinakita po doon, the whole mountain is ablaze with the fire of the glory of God.
Nakita niyo po yung ascension ng mga senaryo and how God shows Himself kay Moses from a small burning bush, from a pillar of fire. Next thing, it is a mountain ablaze with fire. Same thing po sa ating mga buhay, mga kapatid. Kayang gumawa ng kamangha-manghang bagay ang Diyos sa ating mga buhay kung tayo lang papagamit sa Kanya. Don't think about the mountains na ganun kaagad. He will start in us in a small, little bush. Kung handa lang po tayong magpagamit po sa Kanya. For His glory, for His honor. Katulad nga po ang sinabi sa Corinthians, that with unveiled faces, we are transformed from glory to glory. Ganon yung ginagawa ng Panginoon. Kaya yung mga anak po ng Diyos ay palagi pong bumabata. Ay, ilang taon ka na? Ay, hindi ka mukhang ganyan. Hindi ka mukhang edad mo. Mas bata. Usually palagi ganon, no? Kasi yung mga Kristiyano, yung mga may Kristo sa puso, palaging nakangiti. May kagalakan palagi sa puso. Kasi alam nila na kahit na punong-puno sila ng problema sa kanilang mga buhay, meron silang Diyos na naaasahan. Meron na Diyos na gumagawa sa kanila. At yun ang kanilang kagalakan sa oras na yon. Next thing, verse 7. Pakibasa po sabay-sabay. I have indeed seen the misery. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their sufferings. Ang pinapakita po dito, mga kapatid, I have highlighted, God has seen, God has heard, God was concerned. He is showing His love towards us. His unconditional, unending love sa ating mga buhay. Marahil po, sa dinadanas po natin, matinding dinadanas po natin problema. Hindi po mawala yan. Habang buhay po tayo, tanggapin po natin, merong problema araw-araw. Iba-ibang mga estado, iba-ibang range, iba-ibang itsura, pero hindi po nawawala. Gusto mo walang problema? Dapat wala ka na dito sa mundong ito. Ganon no? Pero nandyan yan palagi, mga kapatid. Problems always exist in our lives. And we cry out daily to God, Lord, kailan mo gagawin? Kailan mo ibibigay? Marahil tulad na tayo ng mga disipulo ni Jesus dun sa nung magkakasama sila sa isang bangka na niyuyugyog ng alon at ng bagyo. Sinabi ng mga disipulo, Lord, don't you care na tayo'y malulunod na? At marahil tulad tayo ni Martha, abalang-abala para sa gawain ng Panginoon. At fed up na si Martha. Lord, don't you care? Ako lang yung nag-aayos dito. Marahil ganun yung sitwasyon natin. Matagal na natin pinapanalangin, matagal na natin hinihiling sa Panginoon, at siguro, inaawit na natin yung kanta ni Gary B. Natutulog ba ang Diyos? But you know, He is not sleeping. God sees, God has heard, and God is very much concerned sa ating naranasan. Kapatid, kapit ka lang. Kasi may tamang panahon sa bawat mga kapamaraanan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga dun sa verse 8, sabay-sabay po natin basahin, So I have come down to rescue them from the land of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, at yung mga hindi nagtatites. Ay, wala naman po. Wala. Joke lang po yan. Naisingis ko lang po yan. Pero ano pa yung sinasabi ng Diyos po dito? That after He has heard your cry, walang tigil, taon na marahil yung dumadaan, may tipping point ang lahat ng bagay. May hangganan ang lahat ng bagay sa Diyos. And now, He has said, the time has come. I will do something good. I will act upon your request. Magtiwala ka lang, kapatid. Kung paano sinasabi ng Diyos dun sa parable of that widow na humihingi ng mercy dun sa judge, patuloy po tayong kumatok. Huwag po tayong manghinawa
sa pag-abot, sa pagtawag po sa Panginoon. However long it takes, may timetable po ang Panginoon. Ihahatid niya yung pagliligtas po sa atin. Ano po yung sinasabi ng Diyos dito? When God calls and we respond, He will show more of who He is, His deliverance sa ating mga buhay. Yung pagliligtas niya ang ipapakita niya po sa atin. Ano po yung application po natin sa lahat na ito? At kasama na po dyan sa verse 9, and now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Ito yung sinabi ko nga po kanina, may tipping point at lahat. I will act now. Nakita ko na, sobra na yung ginawa mo, gagawa na ako. Nakita ko na, sukdulan na yung paghihirap mo, gagawa na ako sa iyong buhay, kapatid. Ano yung sinasabi ng Diyos dito? Sa lahat ng pinakita ng Panginoon sa kanyang katangian, that we should be a reflector of God. Katulad ng last preaching, extending forgiveness kahit dun sa hindi karapat-dapat. We have to be a reflector of God, of His holiness. Hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Inaya kang mag-good time, manigarilyo, uminom, at kung ano pang mga kalokohan. Nasasabi na natin, sorry po, tapos na po ako dyan. Lililinis na po ako ng Panginoon eh. Ayaw na niya po akong madumihan. And God is also showing us na we should reflect His glory. Yung countenance niya nakikita sa atin. Na ang Kristiyano palaging nakangiti sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. And God shows na ipapakita rin po natin ang ating pagmamahal sa iba. And through that, others might be saved dahil sa ating paggawa po sa Panginoon. So we have to be a reflector of God. And sa last verse na po, sabay-sabay po natin basahin. So now, go. Ano po yung sinasabi ng Diyos po dito? When God calls, He commissions. Hindi pwedeng sitting ministry lang po tayo. God has saved us to show His glory sa ating mga buhay. And He wants to use us to reach out to others. Sa Acts chapter 7, verse 34, nagsabi, sa ibang salin, now come, I will send you back to Egypt. Ang paanyaya ng Panginoon palagi, lumapit kayo sa akin, at tsaka kayo pahayuhin. Because we cannot do it on our own, mga kapatid. By our own strength, by our own mind, no. It's only by the Spirit of God we can do such things for His glory. God can use us and lead us into that sick person para ipanalangin sila at sila'y gumaling. God can use us to that doubting neighbor sa ating mga mahal sa buhay na wala pang relasyon sa Diyos. God can use us. And God can lead us sa bawat anumang mga ministeryo na nangangailangan pa ng mga manggagawa, nakikilos para sa kanyang ubasan. Church, are you hearing God's call this morning? Ang kanyang pagtawag sa bawat isa po sa atin. Did you hear God's call? Will you respond to His calling? Ito na po yung oras, tayo po tumayo. Let's come and respond to God now. Patuloy po nating ialay lahat-lahat ng nasa sa atin. Marahil ikaw yung tulad ni Moses o tulad ng isang munting halaman. You feel so insignificant. You feel that you are a nobody. But whatever you can give to God, give to Him right now sa oras na ito. Tayo po tumungo sa isang panalangin. Father God, here we are. As we respond to your call, we know Ikaw ang kumikilos po sa aming mga buhay. And here we are before you, Father. Like Moses, we say, here I am, Lord.
And through this song, Lord of all, we want to make this our prayer. That here I am, Lord, use me. That here I am, Lord, mold me. That here I am, Lord. Here I am, Lord, for your glory. Kapatid, kung nais mong ialay ang buhay mo sa Panginoon, this is the time. As we sing this song, lift up your hands and offer it up to Him and sing unto Him, here I am, mold me. Here I am, Lord, choose me. Here I am, Lord, send me for your glory. All together now as we come to Him. Oh Lord, here I am, Lord, mold me. Here I am. Here I am, Lord, use me. Oh Lord, here I am. Here I am, Lord, send me for your glory. Come on, reach it out to Him and say, here I am, Lord, mold me. Whatever you are, Here I am, Lord, whatever you have use gone me. through in life, Here I am, Lord, send me. sino ka man, ano man ang iyong mga kahinaan, and just say unto Him, here I am. Lord, mold. Here I am, Lord. Here I am, Oh, here I am, Lord, send me for your glory. One more time, here I am. Here I am. Oh, here we are, Lord. Lord, use Your me. people. Here I am, Lord, send me for your glory. And as we sing, I want to live for you. Be glorified forever. Let this be your prayer, church. My life will declare. Yes, that you are Lord of You all. alone are Lord. And everything of me, Everything of me. oh Lord, use it for your Use glory. it for your glory. So that everyone will That see everyone will see. and they will hear. They will know. Want to live, I want to live for you. Oh Lord, glorified. This is our prayer, Lord. This is our cry. Move to us. Touch us with a fire that comes from you. Oh, use us for your glory. Everyone will see. That everyone will see, will hear, will know. Lord, as we have sung that song, we offer our lives, everything that we are, everything that we have been, every dark thing, every ugly thing that from us, Lord, we commit it all to you. For we want to be used by you for your glory. Here we are, Lord, like Moses, we respond to your call. Here we are. Use us for your glory. Use us for your glory. And at this time, if there's anyone here who is the first time to come here in this church, and you feel that God is calling you right now, and He is pleading upon your heart to come back to Him, to come back to His fold, to be in His family, this is the right time. That do not harden your hearts, but receive Him as your Lord and Savior. Admit your sin and commit your lives to Him right now. And follow me in this short prayer. Father God, Father God, salamat na napakinggan ko ang iyong salita sa oras na ito. Salamat na nangungusap ka kahit sa isang tulad ko na pilit kang tinatanggihan, pilit kang tinatakasan. Pero yung pangungusap mo sa oras na ito, Panginoon, handa na akong tumugon, O Diyos. Dahil nakita ko kung gaano ka magmahal, nakita ko kung gaano ka kumilos sa buhay ng mga taong kinakatagpo po ninyo. Father, I admit I am a sinner. Cleanse me from all my sins, Lord, and wash me by the blood of Jesus that was shed upon the cross. And here I am
accepting Him as my Lord and my personal Savior. And we thank you for your promise is true, that you have written my name in that book of life there in heaven. And I have received eternal life right now. Thank you for the new life that you are going to do in me and continue to reveal to me, O Lord God. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. Ama, sa lahat-lahat ng ito, O Lord God, Ikaw lang po maluwalhati. Ikaw lang po madakila. Ikaw lang po maparangalan at wala na pong iba karapat-dapat na tumanggap. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Praise your name, Lord.